GR. Number 20610 Siam, November 25, 2020. Ang worker ay isang sales clerk sa butik ng kumpanya at outlet ng merchandise. Sinabi niya na noong ika-6 ng Pebrero taong 2007, siya ay natanggal sa trabaho ng walang makatarungang dahilan at angkop na proseso. Kaya naman, nagsampa siya ng reklamo para sa illegal dismissal, underpayment ng sahod, walang overtime pay, 13th month pay at separation pay. Sa kabaligtaran, itinanggi ng kumpanya ang ilegal na pagtatanggal ng manggagawa. Depensa nito na sa kabila ng mga paglabag ng manggagawa na katumbas ng pagsira sa tiwala at kumpiyansa, ang empleyado ay hindi kailanman tinanggal sa serbisyo dahil sa katunayan, inabandona ng manggagawa ang kanyang trabaho. Nagbigay ang kumpanya ng higit pang mga detalye tungkol sa mga paglabag ng manggagawa. Isinalaysay ng kumpanya na ang manggagawa ay hindi nagbigay ng mga resibo para sa mga pagbabayad na ginawa ng mga kliyente ng butik. Ang ilang customer ay nakalista rin na may mga hindi nakolektang pagbabayad ngunit sa katunayan ay nabayaran na nila ang kanilang mga pananagutan. Nanghiram din ang manggagawa ng pera mula sa mga kliyente ng tindahan at ikakaltas ang kanyang utang mula sa kokolektahin ng tindahan mula sa nasabing kliyente. Bukod dito, may kabuuang 3,945 na mga bagay na nagkakahalaga ng 396,728 piso na naihatid sa outlet ang hindi na ipakita sa inventaryo ng tindahan. Hindi rin nairemit ng manggagawa ang perang ibinayad ng mga customer na may kabuuang 62,875 piso. Ang ilang mga bagay na nagkakahalaga ng 224,679 na piso ay natagpuang nawawala at o naibenta sa mga fictitious na tao. Nang ipinakita ang nasabing mga natuklasan sa investigasyon ng employer, ang manggagawa ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Sa halip, iniwan niya ang susi sa labasan at hindi na bumalik. Kaya naman nagpa-blotter ang kumpanya ng reklamo sa lokal na pulisya kung saan inanyayahan ang manggagawa na magpaliwanag. Lumitaw ang manggagawa ngunit nabigong tukuyin ang mga customer na iniulat niyang nag-avail ng mga item na utang. Ipinaglaban ng kumpanya na walang iligal na pagtatanggal na pinag-uusapan. Sa kabaligtaran, mayroong sapat na ebidensya na ang manggagawa ay nakagawa ng malubhang maling pag-uugali na nagreresulta sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Ayon sa kumpanya, ipinakita nila ang mga affidavit ng mga customer, at mga dokumento ng kumpanya tulad ng mga ledger ng inventaryo na nilagdaan ng manggagawa, na lahat ay nagpatunay ng kanyang malubhang maling pag-uugali na nagbibigay basehan sa kanyang pagtanggal sa trabaho. Ipinalagay ng kumpanya na sapat na itong mga batayan para tanggalin ang sales lady dahil sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Mayroong dalawang kinakailangan upang bumuo ng isang wastong pagpapaalis sa trabaho. Isa, ang pagpapaalis ay dapat para sa alinman sa mga dahilan na ipinahayag sa Artikulo 282, ngayon ay Artikulo 297 ng Labor Code. At dalawa, ang empleyado ay dapat bigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang Artikulo 297C, na tumutukoy sa panloloko o sadyang paglabag ng empleyado sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya, ng kanyang employer, o simpleng tinatawag na pagkawalan ng tiwala at kumpiyansa, ay isang makatarungang dahilan ng dismissal. Ang mga kinakailangan para sa pagpapaalis dahil sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa ay, isa, ang empleyado ay dapat na may hawak na posisyon na may kalakip na tiwala at kumpiyansa, at dalawa, dapat mayroong isang aksyon na magbibigay katwiran sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Bilang karagdagan sa mga ito, ang naturang pagkawala ng tiwala ay nauugnay sa pagganap ng mga tungkulin ng empleyado. Ang posisyon ng sales lady ay malinaw na may kalakip na tiwala at kumpiyansa. Siya ay inatasang magsagawa ng pangkalahatang pangangasiwa at kontrol sa outlet kabilang ang pagtanggap ng iba't ibang mga item mula sa pangunahing opisina. Pag-iingat at pagpapadala ng mga pang-araw-araw na benta. Paghahanda ng inventaryo, pag-record ng mga item na ipinautang at pag-issue ng mga resibo para sa mga pagbabayad na ginawa. At pagbibigay ng mga item sa account o kredito sa mga kinikilalang lokal na dealers. Nagsasagawa rin siya ng pagpapasya sa dami at paraan ng pagbabayad ng mga item na inilabas sa kredito sa mga lokal na dealer o retailer.
Nagsumite ang kumpanya ng stocks lost list na nagsasaad na ang ilang stock ay nawala habang ang manggagawa ay ang sales clerk na namamahala sa sangay. Nagpakita rin siya ng listahan ng mga lumang account kung saan ang mga nawalang bayad o produkto ay hindi mahanap o maipaliwanag ng manggagawa, kabuuang 88,423. Kapansin-pansin, nilagdaan at kinilala ng manggagawa ang nasabing listahan. Bilang karagdagan, nagsumite rin ang kumpanya ng listahan ng mga nawalang stock na may pirma ng manggagawa na nagpapahiwatig ng pag-amin sa kanyang mga paglabag. Maging ang inventaryo, ledger, pati na rin ang pag-uuto sa mga fictitious o non-existent na mga tao ay magpapakita na may mga anomalya sa mga benta. Ang manggagawa ay hindi nagbigay ng anumang katwiran para sa mga natuklasang anomalya. Hindi rin niya itinanggi ang authenticity ng kanyang lagda sa promissory note kung saan inamin niya ang kanyang maling paggamit ng cash sales na ito ay, dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari, kinuha niya at nakuha ang halaga na 6,025 piso na benta noong 3 ng Pebrero taong 2001. Isinulat din niya na natuklasan sa spot audit na nawala ang mga stock. Kaya, ang mga paglabag na ito ay naging sanhi ng pagkawala ng tiwala at kumpiyansa ng kumpanya sa manggagawa. Nakalagay sa Artikulo 282, ngayon ay Artikulo 277, ng Labor Code na ang pagkawala ng tiwala at kumpiyansa sa isang empleyado, na pinagkatiwalaan ng mga bagay, o pera para sa pag-iingat, pangangasiwa, o pangangalaga at proteksyon ng ari-arian ng employer bilang isang makatarungang dahilan para sa pagpapaalis ng empleyado. Kinilala namin ang awtoridad ng employer na putulin ang relasyon sa isang empleyado. Ang karapatang wakasan ng trabaho batay sa makatarungan at awtorisadong mga dahilan ay nagmumula sa isang protektadong garantiya ng konstitusyon sa mga tagapag-empleyo ng makatwirang pagbabalik sa mga pamumuhunan. Sa kabila nito, batay sa mga pangyayari, ang korte ay nakitang may basehan upang ang kumpanya ay i-dismiss ang manggagawa sa makatarungang dahilan. Bagamat may makatarungang dahilan para sa kanyang pagpapaalis, ang manggagawa ay hindi binigyan ng pamamaraang angkop na proseso. Sa kaso ito, ang makatarungang basehan para sa pagtanggal ng manggagawa sa serbisyo ay napatunayan, tulad ng pagkawala ng tiwala at kumpiyansa kung isa sa alang-alang ang ilang mga paglabag na kanyang ginawa. Kasabay nito, napatunayan din na ang manggagawa ay hindi nabigyan ng kanyang karapatan sa procedural due process. Hindi siya binigyan ng anumang abiso upang magpaliwanag o pagkakataon na marinig ang panig bago siya matanggal. Nalaman lamang niya ang tungkol sa kanyang pagtanggal sa serbisyo sa pamamagitan ng abiso na nakapaskil sa lugar ng outlet na nagsasaad na siya ay tinapos na sa kanyang trabaho. Kaya siya ay may karapatan sa award ng nominal na pinsala sa halagang 30,000 piso alinsunod sa jurisprudence.